Sa isa sa pinakamalayong lugar sa mundo, nabubuhay ang isang killer. Nakapatay na siya ng mahigit 300 biktima. Siya ay mailap, matalino at tuso. Totoo siya, ngunit hindi tao. Ang pagtugis sa killer ay magsisimula na. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang horror action film na pinamagatang Primeval. Sa unang eksena, isang binatilyong lalaki na nagngangalang Jojo ang tumitingin sa mga bangkay ng mga biktima ng Civil War. Ang mga bangkay ay inililikas mula sa mga mass graves at nakahanay sa isang bukid na hindi kalayuan sa ilog. Baka sa mukha ni Jojo ang matinding lungkot habang hinahakot ng mga voluntaryo at sundalo ng United Nations ang napakaraming bangkay na nangangahulugan na marami sa kanyang mga kapatid ang kasama sa biktima ng digmaan. Isang babaeng opisyal ang naglakad sa tabing ilog at nagsimulang maghukay doon sa pag-aakalang nakakita siya ng isa pang mass grave. Ngunit bigla siyang sinunggaban ng isang nilalang at mabilis na kinaladkad sa tubig. Agad na pinaputukan ng mga sundalo ng United Nations na nakakita ang nilalang. Ngunit nagawa nito na pumailalim sa tubig at ilang piraso ng katawan ng babae lang ang naiwan. Ang balita ng brutal na pag-atake ay higit na nakabigla sa mga tao sa buong mundo. Ang balita tungkol sa maalamat na mabangis na buwaya na nagngangalang Gustav at ng biktima na ng daan-daang tao ay nagpalaganap ng takot sa mga lokal na residente sa loob ng maraming taon. Isang mamamahayag mula sa USA na nagngangalang Tim ang itinalaga upang idokumento ang paghuli sa buwaya kasama ang isang babaeng reporter na nagngangalang Aviva. Sina Tim at Aviva ay tinulungan ni Steven, ang matalik na kaibigan ni Tim na isa ring cameraman. Ang grupo ng mga mamamahayag ay sinamahan din ng isang kilalang dalubhasa sa Reptilia, si Matt Collins, na sabik na mahuli ng buhay si Gustav. Sa wakas ay nakapunta ang team sa Burundi, isa sa mga bansa sa Africa na isang civil war zone pa rin at nagkataong teritoryo ng pinakamapanganib na buwaya sa mundo. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang empleyado ng gobyerno na nagngangalang Harry. Siya ang namamahala sa pagbibigay ng access sa lokasyon na target ng grupo at pati na rin ang isang barko na maaaring magamit bilang transportasyon sa Crocodile Catching Expedition. Habang pababa ng ilog, nakita nila ang maraming buwaya na gumagala sa pampang ng ilog. Ngunit ang tunay na takot na kanilang haharapin ay mangyayari pagsapit ng gabi. Isang grupo ng mga rebelde na nagtatago sa mga puno ang umatake sa kanilang barko at nagpaulan ng bala. Ang mga biktima mula sa magkabilang panig na nahulog sa ilog ay agad na naging pagkain ng mga gutom na buwaya doon. Sa isang eksena, makikita ang isang liblib na nayon sa gilid ng ilog na siyang destinasyon ng ekspedisyon ni Tim at ng kanyang grupo. Ang mga taga-nayon ay umaasa sa ilog para sa kanilang ikabubuhay kahit na alam nila ang banta ng mga mabangis na buwaya na laging nakakubli roon. Pagkatapos ay may makikita tayong bata na lumalangoy sa ilog upang kunin sana ang kanyang manika. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay biglang sinunggaban ni Gustav mula sa likuran. Kinabukasan, dumating si Tim at ang kanyang grupo sa isang nayon. Doon ay nakilala nila ang isang bihasang hunter na nagngangalang Jacob na gagabay sa pangkat ng ekspedisyon. Inialay ni Jacob ang kanyang buhay sa paghunting kay Gustav. Matapos makilala ang isa't isa, hindi nagkasundo sina Matt at Jacob dahil gusto ni Matt na mahuli ng buhay si Gustav, habang si Jacob ay nilalayong patayin ito. Sinimulang ihanda ng kanyang pangkat ang lahat para sa maayos na operasyon ng ekspedisyon sa paghuli kay Gustav. Naghanda sila ng mga armas, technical equipment para idokumento ang paghuli at isang malaking bakal na kulungan na tumulong ang mga taga-nayon sa paggawa. Matapos makumpleto ang lahat ng paghahanda, si Tim at ang kanyang grupo ay dumiretso sa nayon, ang huling lokasyon ng pag-atake ni Gustav. Pagdating doon, binati sila ng lahat ng mga taga-nayon na parang mga bayaning tagapagligtas ng nayon. Nagpasya si Tim at ang iba pa na magpahinga at subukang makipag-usap sa mga taga-nayon. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang lokal na shaman na nagsasagawa ng isang ritual. Ang pangkat ay sumunod sa ritual upang igalang ang mga kaugalian doon. Sa hapon, si Tim at ang kanyang grupo ay nagsimulang maghanda ng mga bitag upang mahuli si Gustav sa tabing ilog. Dumagsa ang lahat ng mga taga-nayon upang tumulong sa kanila.
Naghanda rin sila ng mga sandata at heat radar para makita si Gustav. Dumating din si Jojo upang tulungan si Tim at ang kanyang grupo. Sa gabi, isang kambing ang inilagay bilang pain sa kulungan. Lumipas ang ilang oras, ngunit wala pa ring senyales ni Gustav. Naging tensyonado ang sitwasyon nang magsimulang mag-ingay ang kambing sa parating na panganib. Hudyat na papalapit na sa kanya si Gustav. Hinanda ni na Jacob at Matt ang kanilang mga armas at nagawa ni Matt na tamaan ng isang radar arrow sa katawan si Gustav para gabayan ang grupo na makita ang lokasyon nito. Nang sumikat ang araw, ang kambing ay wala na sa kulungan ngunit walang bakas ni Gustav doon. Pagkatapos ay nagpaputok si Jacob sa hangin upang magising si Gustav at ang buwaya ay umalis mula sa kinalalagyan nito. Samantala, ang cameraman na si Steven ay naglakad pabalik sa kampo upang itabi ang kanyang mga gamit. Sa daan ay nakita niya ang ilang miyembro ng rebelding army na hinuhuli ang mga taga-Nayon, kabilang ang shaman. Walang awang pinatay ng mga militante ang shaman at iba pang mga taga-Nayon na parang walang halaga ang kanilang buhay. Palihim na nire-record ni Steven ang pangyayari. Pagkatapos ay iniulat ni Steven ang insidente sa kanyang kaibigan at habang sila ay nagtatalo tungkol sa massacre footage, makikita nating si Jojo ay sadyang pumunta sa kulungan ni Gustav. Nakita ni Steven at ng kanyang team ang aksyon ni Jojo sa pamamagitan ng CCTV camera at agad na tumakbo patungo sa ilog upang iligtas ang bata. Sa wakas ay dumating si Gustav, ngunit hindi pumasok sa kulungan. Itinulak pa ng buwaya ang kulungan sa tubig na lalong nagbanta sa buhay ni Jojo. Sinubukan ng pangkat at ng buong hukbong militar na iligtas si Jojo. Sinubukan ni Jacob na patayin si Gustav gamit ang isang granada, ngunit pinigilan siya ni Matt dahil gusto niya ng buhay ang buwaya. Sa wakas ay nailigtas ni Tim at ng iba pa si Jojo. Matapos ang insidente, bumalik si Aviva sa kampo at natagpuan ang isang sundalo na nagnanakaw ng pera sa kanyang tolda. Ngunit nagawang hulihin ng mga sundalo si Aviva at sinubukan siyang pagsamantalahan. Biglang dumating si Gustav at brutal na nilamon ang mga sundalo. Nakatakas si Aviva at muling sumama sa kanyang mga kaibigan. Matapos masira ang kampo sa pag-atake ni Gustav, natuklasan ni Tim at ng kanyang grupo na ang utak sa likod ng humanitarian conflict sa lugar ay si Harry na tinatawag na Little Gustav. Sa kasamaang palad, isang sundalo ng militar ang humarap sa grupo ni Tim na may baril matapos malaman na isa sa kanila ang nag-record ng pagbitay na naganap noong hapong iyon. Sinugod ng mga sundalo si Jacob at pinaril siya. Sa kabutihang palad, si Jojo ay lihim na nagtago sa hindi kalayuan at napabagsak ang sundalo. Nagtago ang grupo para magamot ni Jacob ang kanyang sugat. Pagkatapos ay biglang dumating si Gustav upang atakihin sila. Naiwasan ng team ang pag-atake ng mabangis na buwaya sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong ng kubo. Sinabi ni Jacob sa kanyang mga kasamahan na sabik siyang patayin si Gustav dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang asawa na namatay dahil sa buwaya. Pagkatapos ay kumuha si Jacob ng granada at hinikayat si Gustav palabas. Inihanda niya ang granada nang sumugod sa kanya ang buwaya. Ang pagsabog ay agad na pumatay kay Jacob, ngunit nabigong patayin ang buwaya. Kinabukasan, ang pangkat ng ekspedisyon na nakaligtas ay nasa ilog kasama si Jojo. Wala silang mapuntahan dahil ipinakita ng radar scanner na nasa malapit si Gustav. Nang makalayo si Gustav, nagsimula silang maglakad ng maingat patungo sa lupa upang hindi magdulot ng ingay sa tubig na maaaring makaakit ng buwaya. Lahat ng miyembro ng koponan ay nakarating sa lupa at tumakbo sa naghihintay na helicopter. Ngunit ito ay napigilan ng ilan sa mga militanteng sundalo ni Harry. Pinatay nila si Matt at tinugis ang mga miyembro ng koponan na nagtatago sa mga damo kasama si Jojo. Pagkatapos ay sumigaw si Tim sa kanila para kumalat. Ang mga militanteng sundalo na pumatay kay Matt ay matagumpay na naparalisa ni na Tim at Aviva. Samantala, si Jojo ay nakatakas at si Steven ay kailangang magpumiglas na makatakas habang may dalang malaking kamera. Nagawa ni Steven na talunin ang isang sundalo, ngunit nang sinubukan niyang umalis sa tubigan, nakaharap niya si Gustav. Nagtatakbo si Steven para iligtas ang sarili.
Inakala ni Steven na nakaligtas siya dahil naipit si Gustav sa isang punong kahoy. Ang nakakatakot na pagharap sa maalamat na buwaya ay nakunan sa kamera ni Steven. Ngunit malas talaga ni Steven dahil nagawang makalaya ng buwaya mula sa punong kahoy at muling humabol sa kanya. Samantala matapos makaligtas sa pag-atake ng mga militanteng puwersa, nagsimulang matanto ni Tim at Aviva na ang mga gawain ng mga militanteng ito ang maaaring lumikha ng buwaya na kumakain ng tao. Ang digmaang hindi matapos-tapos ay kumitil ng libu-libong buhay. At ang mga buwaya rito ay mas nakasanayan ang laman ng tao kaysa sa ibang hayop. Maya-maya, dumating si Harry at lumapit kina Tim at Aviva. Pinilit niyang ibigay sa kanya ang videotape, ang sikretong rebelyon niya, ngunit tumanggi si Tim. Matapos tutukan ng baril ay pumayag si Tim na sabihin kay Harry kung nasaan ito. Sinubukan nilang linangin si Harry sa pamamagitan ng pag-abot sa kanya ng alligator radar scanner at sinabing ang computer ay naroon. Ngunit hindi naniwala si Harry. Pinilit niya sina Tim at Aviva na ihatid siya doon. Sa wakas ay nakarating sila sa lokasyon ng radar. Hindi nila naiwasang lumusong sa tubig kahit na alam nila na anumang oras ay maaaring atakihin sila ng buwaya. Ngunit nang malapit na sila sa radar, ang arrow ng radar ay nawala at natagpuan ng koponan ang isang tumpok ng pagkain ni Gustav. Natagpuan din ng Tim ang mga piraso ng katawan ni Steven. Pagkatapos ay nakita ni Tim ang isang kutsilyo sa pagitan ng mga buto ng tao at sinaksak ang tauhan ni Harry, habang si Aviva ay binuhusan si Harry ng crocodile pheromone liquid at pagkatapos ay tumakas mula sa kanya. Habang nagbubuno sina Tim at Harry, aksidenteng napaputok ni Harry ang kanyang baril. Biglang nagising si Gustav at na-corner sila na nasa kanilang pugad. Ngunit inatake muna ng mabangis na buwaya si Harry dahil naamoy nito ang pheromone. Sina Tim at Aviva ay nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Tumakbo sila papunta sa kotse ni Harry, ngunit agad silang hinabol ng buwaya. Nagmadali sila at mabilis na pinaatras ang kotse at sinubukang patamaan si Gustav sa ilog. Ngunit ang mabangis na buwaya ay malakas at hindi natalo. Agad na tinapakan ni Tim ang gas mula doon at naiwan ang buwaya na umuungal kasabay ng dagundong ng kulog. Sina Tim at Aviva ay nasa isang eroplano na upang bumalik sa USA. Isinama din nila si Jojo na nagawang makatakas mula sa pag-atake ng militanteng hukbo. Sa kasalukuyan si Gustav ay hindi pa rin nahuhuli at nananatiling pinakamalaking panganib sa mga taga-nayon sa tabi ng ilog. Ito ay lalong tanyag bilang pinakamaalamat na buwaya na kumakain ng tao sa kasaysayan ng mundo. Sa huling eksena, sinunggaban ni Gustav ang isang lalaki na nagpapahinga sa kanyang bangka. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.